Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayo ay tinaboy ko sa hari ninyong totoo. Bakit do'y di inano? Ngayon na mayan ko walang sala, iyang tao. Ipinasauli naman at nang di nga mahatulan, siya ay nag-aalangan. Ang loob ay salawahan sumisisi sa taong banal. Kumaan ay puno rito kung sa maraming tao. Ngunit at magnilay kayo, tantong di lahatol ako magparusa sa dililo. Wala namang katuwiran, taong ito'y ipapatay. Totoong ako'y aayaw, ayon at inyong kalagan at siya'y agad bitiwan. Isa kung totoo sa harap ninyong Ginoo, wala ring makita ko salang gawa nitong tao, di pa magkalutas tayo. Pinadala ko nga ni sa totoo niyang hari, dito'y pinasauli, pinaramta ng maputi ang usap, ay Kumbaga pinapabuti. sa inyong hakasalarin, siyang mistula at di matuwid ang gawa. Sisingkot ng magtanda ng ampas na masagana. ng mga Hudyo, itong mga wikang ito, katalastasang totoo, mga manukalang bago pagkaawa ni Pilato. Ay lalong dinagdagan pa ang mga bintang nila. Ipapatay mo man siya, di pa yata'y pagbawa ng loob naming lahat na. Ang pagtutol naming tanan, lakas na di ano lamang, na halos sumisigaw. Ipako sa krus ang bagay at nang doon nga mamatay. Pilato'y nagwika na kay Jesus na pong Ama. Di mo narinig aniya, hiling nila't madlang pita sa krus ay patayin ka. Ano pa't di
mapagtantan, yaong mga tampalasan, mga Hudyong sukaban, galit na di ano lamang sa krus, iparipay na. Hindi mag-ibang totoo ang loob ng mga lilo na di lumat at magbago. Natilihan si Pilato umupong nagpanibago. At sabi sa sulat ng mga ebanghelista, taon-taon tuwing Paskwas, ugaling pinalalabas ang isang taong may Yawa'y usap. tandang pagkilala buong Hebreyong lahat na at kanilang alaala ninyong nabibigag sila pinapalong isa't isa. Lahat ng taga-Ehipto, mga idolatrang tao, si Paraong Haring Lilo, 10 maraming soldado ng alunod, natutuwa. Dahil doon sa pag-usig niyang mga malulupit nang pumanaw at umalis ang mga kampo ni Moises nangalunod sa tubig. Ano't sa panahong ito, pagpapahirap kay Kristo, may nabibilanggong lilo, ay ang banta ni Pilato mapalit kay Hesus Kristo. Maglililo taong uslak, magnanakaw, mapanghas, matakaw, mangungulimbat, mangangagaw at dulingas, ang pangalan ay Barabas. Ang winika ni Pilato, mga tao'y nili kayo kay Barabas at kay Kristo. Isa ang pawalaan ninyo sa araw ng Paskwang ito. Kung ako ay ayaw ning nangagkakapisan, ala ko'y dili sinsay. Si Jesus siyang kalagan, huwag ninyong ipapatay. Ang sagot ng mga sukat, Pariseyo at Eskriba ingay na nagtitimpalak. Ang kalagay si Barabas, Jesus ang bigyang hirap. Doon pa si Pilato, ano bagang dito dilituto ang ginawa nitong tao,
Di magpatawad kayo, kawawang totoo. Malaki ang alang-alang ni Pilatong punong bayan. Ay salawahan, di niya ibig hatulan itong korderong maalam. Nung napapatigil si Pilato ay nagturing, kagyat naming sa darating ang pagsugo at pabilin ni Prokling, asawang giliw. Ay asawa ko, aniyan, ikaw ay mag-alala. Sa di tutuot, mag-ingat ka. Huwag kang magpalamara, humatol sa walang sala. Huwag mo ngang aayunan ang mga tao sa bayan at hindi nga katwiran, patayin at parusahan tantong walang kasalanan. Sa pagtulog na maluwag, ako ay agad nangarap. At Hindi linsad, itong taong inuusap, banal na walang katulad. At babaling kitang tikis anang aking panaginip. Ikaw ay huwag manaig, humatol ng di matuwid, matay sa taong may bait. Aral ito at habilin ni Jesus na po natin. Ang kapwa'y huwag hamakin, kahit sa panaginip ay isipin, mga kapatid ay mahalin. Santong Diyos, ano baga, banal ka, walang kapara. Napakaig. Amak na, bago'y totoong Diyos ka at lilong demonyo sila. Tinumbas, ipinaris, ikaw isang malupit, bago'y Diyos kang mabagsik, inayop ka at pinilit ng mga Hudiyong ganid. O Ginoong napapawa, ano itong inyong gawa? Maawaid mapagpala sa anak ninyo't apo nga ano at minamasama. Laking paglalait ninyo, sana ngagdahi kang totoo ng buong sang universo at ang malupit na tao ang siyang ikinatuto. Laki baga ang kamurahan ni Kristong inyong hinalay, itinulad, ipinantay
sa isang hamak na hunghang na sadyang kalupitan. Tayo namang tao lahat, sa Hudyo ay tumutulad, kung magkasala'y madalas. Si Jesus itinulak, kinakabig, si At Barabas. siring kauwian dito sa hamak na bayan. Siya nating minamahal. Ipinapalit ding tunay ang Diyos sa Kaya Walang katotong ilang Kristiyano, huwag kang tumulad dito sa masasamang Hudiyo. Ikalumbay mong totoo ang sakit, hirap ni Kristo. Kumbaga, sa salakay sa Sa loob loob mo, gunam-gunam, panimdim na mahahalay. Iwaksi mo kapag tuwan ng hindi ka Sa malupitan. langit tumingala, bayang lubhang maligaya, sasapiting walang sala, ng loob natin lahat na kung sa Diyos pakalalarawan. Ang ating isip ang ang banta banta, puning pili wala ring bawat bihis. Ang puso natin at dibdib kundi sa Diyos At siya manalig. din kawiyan ng kaluluwa at katawan, dito may munting tuwa man, ay may kahaluring lumbay, sapagkat di ating bayan. Inulit-ulit ng tanan, Hudyong mga sukaban, si Barabas ang kalagan, siya nilang kalooban, si Jesus ang parusahan. Ang kay Pilatong winika ay itong si Kristong Aba. Anong aking ipararaya? Ang sagot ng taong madla, agad mong ipapatay nga. Ang ganyang walang tuto, sa krus ipapako mo. Ugali nating Hebreo, katutusan ng Romano, dusa sa sukab na tao. Ani Pilatong may loob, ano ang salang tibubos? Gayon na ang inyong puot. Anang mga Pariseyos ay ipapako mo sa krus. Ano'y sa hindi mapigil ang loob ng mga taksil. Si Pilato'y humahatol din na si Jesus ay hampasin. Budhi nila'y nang gumaling,
Hayon at inyong kuha at loob ko na anya sa haligi itali na at hampasin ninyo siya puot ninyo'y nang magbawa nang may pangusap ito ng hukom na si Pilato ay ang mga Pariseyo ang kamukha'y mga aso ng pagsunggab sa kordero. Ang berdugo'y nagsikuha ng panghampas na suplina. Hinuhubaran ng iba itong poong walang sala, walang kibot, nagbabata. Iginapos na si Kristo sa isang haliging bato, hinampas na walang tuto, higit na 5,000 na tagos hanggang sa buto. At dito na natupad yaong hulang isinulat ng propetang si Isaiah. Darating mga hirap ng pariritong Mesiyas. Mula ulo hanggang paa, matatagtad ng suplina. Wala lamang nakikita, kundi sugat na lahat na ang buong katawan niya. Aplanta pedisos qui advertissim capitis, non es in eo sanitas. Lakas na di. Lakas na di magkano ang paghampas nilang ito at doon ibinubuntot galit niyong mga lilo dito sa abang kordero. Tingniat nagsisitangis ang sanglangitang angheles. Halos ang mundo'y manginig ng malaking pagkahapis dito sa poong marikit. Tingni mga patriarka at mga santos propeta, ang ikalawang persona nakayukot nagbabata gayong lupit ng parusa. Tingin mga taong hunghang ang kaawawang lagay. Isang Diyos na maalam, may gawa ng sang tinakpan, siya ang pinarurusahan. Narito na po sa aral, tayo muna ay magnilay. Madlang sala ay pagsisihan dahil sa ating kasalanan. Sino ka mat aling tao, dinggin
ang aral na ito. Pagtama ng itangis mo, itong hirap na totoo ng poong si Hesu Kristo. Ikaw rin at dili iba ang dapat sa gayong dusa. Madalas na magkasala, bago'y humadlang ay siya nang di ka mapalamara. Ngayon yan iyong araw, hanggang ika'y nabubuhay, kusang pinababahalaan, hili ng anumang bagay magaling o masama man. At dili nga mawiwika ang Diyos poong dakila, totoong magpapabaya. Matuwid ka at mali siya ay araw mo palibhasa. Subalit kapag nilagot, hiningang lubhang marupok ng katawan mong mairong, ang araw mo'y matatapos ang iral sa Diyos. Ang magagawa ang tunay, ang namatay mong katawan, palibhasa'y lupa lamang. Sa abang-aba mo naman kung ika'y walang sinimpan. Samantalang may hininga at ika'y nabubuhay pa, ay maglaan kang maaga, sukat mong ikaginhawa ng kagamit-gamit mo na. At kung ika'y pag-isipan ng kagamit-gamit lamang, maganda rin ang may simpan at munting naiingatan, mayroon ngang pagkukunan. Isiping tigubos sa saliksikin ng Diyos, ang mga gawa mong buktot, pagkain, 10 pagtulog, lamang birong nasa loob. Ang madlang mga gawa mo, panimdim na dili tuto, lihim na di mamakano, mahayag na totoo sa harap ng madlang tao. Kung ika'y naglimos nga sa taong iyong kapwa, na dumulog na sa lantaw, tumatangis, lumuluha, kung nagkait o naawa. At ang iyong kabaitan, dunong sa anumang bagay, sa iyo ay pinakamtan, na siya'y ibigin lamang, bagkos mong linalabanan. Tahan at buti ng katawan mo't maliksi, nang isinta
tamong parati, bagkus ipagmamalaki sa Diyos na kung kasi ang malakas mong katawan, liksing, hindi ano lamang, kung ipinagsilbing tunay sa Diyos mong lubhang mahal hanggang ika'y nabubuhay. Maghinanakit sa iyo ang pumarikit, ginto't pilak yamang munti, sa iyo'y di pinagkait kay bal mo, ipinagsulit. Do'y walang naliligid, lahat ay nasasaliksik, nagagadulong ang hani, kaniyaring nababatid, gawa mo hindi matuwid. Itong araw, imbutin mo hanggang buhay ka sa mundo. Ngunit kung matapos ito, kung walang gawang totoo, ano ang masasapit mo? Lisa na ang gawang tamad ng katawan mong makupad. Magmasikap ka ng agad sa mabuting gawang lahat at kay Jesus ka tumulad. Inampas na walang tuta, nagbata at nagtis dito, sa pag-ibig din sa iyo, nang lahat ng gawa mo ay mapakngit na totoo. Ang haring tibubos, ngayon siyang nagagapos, nang ika'y huwag matakot, kundi tumapang ang lubos ang puso mo sa pag-irog. Aba tayo na't dulugin, itong puong mawain, ang mga sigalot natin, salang lalo sa buhangin, ubus-ubusing kalagim. Dinit siyang nagbabata ngayong sakit na suplina, kundangang linangkapan pa ng pagka-Diyos nga niya, halos manaw ang hininga. Aling kaya't sinong tawa, lubhang malupit sa mundo, ang hinampas ng ganito, kundi lamang itong berbo at dahilan din sa iyo. Kaya iyong ikalumbay ngayon at ipanambitan. Yamang ika'y siya lamang, totoong naging dahilan nitong madlang kahirapan. Ay ano'y sa pagsawaan, ang puong nahihirapan,
agad nilang kinalagan. At sapagkat napagmasdan hiningay, halos Ano pa pumanaw. di maisip ang kay Sos na tiniis, na di mamagkanong sakit, at di na nagdalang hapis yaong mga malulupit. Ang damit niya'y kinuha sa pawis, ipinahid na. Nag-inot at nagdamit siya, ngunit di naniniig pa'y hinubdan kapag dakas. Hanggang muli si Jesus niyong mga lilunglod, at wala mang nagutos, inampas na walang taro sa witikis na pag-ayop. Laking sakit ang dinamdam nang muli nilang hubaran. Ganggapalad na ng kamay ang nanikit na laman sa tunika niyang mahal. Ano pa, si Jesucristo ay minumurang totoo na mga lilong o Diyos. Kaya nga tinubdan dito ang katawan niyang santo. At kanilang hinalinhan, damit na lubhang mahalay, nahabing pula ang kulay, duming hindi ano lamang, pura-pura ang siyang ngalan. Purpura. Ang pinaupo sa isang hamak na bangko, inuuro'y binibiro. Ano pa, sinisipayo itong korderong maamo. At kanilang pinatangnan ng isang tuyong kawaya. Ang ulo ay pinutungan ng tinik na likaw-likaw, kunwa ay hari-harian. Magkayong mga lito, tatanong kay Jesucristo, pinapanghula rito sa kanila ay sino-sino ang nagsipakpok sa ulo. Ano pa nga't inulon itong ating Panginoon ng mga Hudyong buhong sa kababatiin niyon, Abirex, Juda, Iurom, sa katuwiran totoo nitong bati nilang ito. Parang pag-ayop sa birbo ang wika ng mga lilo, abahari ng Hudiyo. Nang kay Pilatong makita ang pag-ayop
at pagmura. Dito kay Jesus na Ama, nangusap kapag karaka sa tanang nagpaparusa. Ipanhik ninyo pagkuwan aniyaang taong iyan. At aking ipatatanaw sa tanang nagkakapisan ng kanyang mga kaaway. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo'y magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ngang mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y itinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sis Laila. Sis, Sis baka, Laila. baka hindi alam. Pakisuyo. Nandyan? Nandyan siya? Di ba siya yung Mateo? Pwede siguro si Antonio na ang ating pabasahin ng gospel kung wala kung si Ining Laylay malayo sa ano.
Va bene po, tita. Antonio, può leggere il nostro Vangelo in italiano? Nakamute ka. Ano Tagalog? Ayan. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: no, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. Lode a te, o Signore. Grazie, Antonio. Sino gustong magbasa ng... Ako po, tita. Ako na lang po. Okay. May, Ini. opo. May isang lalaking mayaman. Nakadamit siya ng kulay ube at pinong lino. Namumuhay siya sa karangyaan araw-araw. Mayroon dong isang lalaking dukha na ang pangalan ay Lazaro. Siya ay puno ng galis. Inilagay siya sa tarangkahan ng mayaman. Mahigpit niyang hinangad na mabusog mula sa mga mumong nahulog mula sa hapagkainan ng mayamang lalaki. Ngunit maging ang mga aso na lumalapit ay humihimod ng kanyang mga galis. Nangyari nga na ang lalaking dukha ay namatay. Siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing. Sa Hades siya ay naghihirap. Sa paghihirap niya ay itinanaw niya ang kanyang paningin. Nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang piling. Tumawag siya ng malakas, Amang Abraham, pahabagan mo ako. Suguin mo si Lazaro upang isawsaw niya
ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Ito ay upang mapalamig ang aking dila, sapagkat ako ay lubhang nagdurusa sa lagablab ng apoy na ito. Ngunit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na sa buong buhay mo, tinanggap mo ng lubos ang mabubuting bagay. Gayon din naman, si Lazaro ay tumanggap ng mga masasamang bagay. Sa ngayon, siya ay inaaliw at ikaw ay lubhang nagdurusa. Bukod sa lahat ng mga bagay na ito, sa pagitan namin at sa iyo, ay mayroong malaking bangin. Dahil dito, sila na maghahangad na tumawid mula rito patungo sa iyo ay hindi makakatawid. Maging sila na maghahangad tumawid mula riyan patungo sa amin ay hindi makatatawid. Sinabi niya, kung gayon, hinihiling ko sa iyo, Ama, na suguin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Ito ay sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki. Suguin mo siya upang magbabala sa kanila nang sa gayon ay huwag silang mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Sinabi ni Abraham sa kaniya, ang isinulat ni Moises at ng mga propeta ay nasa kanila. Hayaan mong sila ay makinig sa kanila. Sinabi niya, hindi amang Abraham, sila ay magsisisi kapag pupunta sa kanila ang isang nagmula sa mga patay. Sinabi ni Abraham sa kanya, kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, hindi sila mahihikayat kahit na may isang pang bumangon mula sa mga patay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Mapagpalat mabiyayang gabi po. Bago po natin tawagin ang ating magbabahagi ngayong gabi, ay atin munang pakinggan ang refleksyon ni Antonio. Antonio, po dare una refleksyon. Sì, grazie. Grazie, Dico Antonio. quello che ho ascoltato oggi da un sacerdote. E questa è una parabola. E in questa parabola vediamo una cosa che è l'indifferenza. C'è un povero che si accontenta di poco che può dargli una persona ricca, ma questa persona non gli dà nulla. E quando muore, muoiono tutti e due. Lazzaro va in paradiso, il ricco va all'inferno e cerca di parlare per chiedere che Mosè, per chiedere ad Abramo di poter andare a far convertire i suoi 5 fratelli che stanno vivendo come lui. Però qua c'è la risposta e sono 2 cose per questa conversione, non sono cose strane, impossibili, perché non possono dal paradiso andare, cioè c'è un abisso che non si può comunicare. Le 2 cose per convertirci sono ascoltare i profeti, ascoltiamo la parola della Chiesa, i sacerdoti, il Papa. Dobbiamo non cose strane, ma quelle semplici della vita di tutti i giorni. Possiamo tutti ascoltare quello che i nostri pastori ci dicono. E l'altra cosa è non essere indifferenti. Il sacerdote faceva notare che il povero ha un nome, Lazzaro, ed è delle parabole che ha detto Gesù. Per esempio il seminatore non sappiamo come si chiamava, però qua il povero sappiamo che si chiama Lazzaro e sono
ed è il nome di tutti i nostri fratelli che incontriamo. Quindi per convertirci c'è anche ascoltare, non essere indifferenti verso i poveri, che sono tutti i nostri fratelli, che possono avere bisogno di un sorriso, di un aiuto, della carità, della preghiera. Ecco, la conversione, ascolto dei pastori e non essere indifferenti a Lazzaro, ai nostri fratelli. Fine. Spero Grazie. che si sia capito, spero di Sì, essere... grazie Antonio. Grazie a voi dell'ascolto, Lucy. Grazie. Grazie Antonio. Grazie, Gerry. Sa